Hello, my beautiful souls. Welcome sa ating tarot reading sessions. Keep in mind, general reading po ito. Maring mag-resonate, maring hindi. Kunin nyo na lang po kung para sa inyo and leave the rest. Maring mag-shift na energies or magkabaliktad ang sitwasyon. Kaya kayo na pong bahala kung saan kayo nakalugar sa reading natin. So, let's see. Wow. 2 aces and the Queen of Cups. Ace of Cups and the Ace of Pentacles. We also have here the Nine of Wands, the World, Seven of Cups, Death card, and this Karma or the Judgment card. Five of Pentacles, bottom card natin. Okay. So, itong taon to humihingi ng new beginning eh. Itong taon to na nag-ghost sa'yo noon. Parang guarded and wounded ka na sa kanya. Parang ayaw mo na maniwala sa mga sasabihin nitong taong to kasi ginawa ka niya ng option dati, isa ka sa mga options niya and ikaw yung isa sa mga binitawan nitong taong to. Pero itong death card natin dito is sumisigaw din ng new beginning kasi the death card it's about ending. So nag-end na kayo nitong taong ito in the past. Nag-end na yung communication, relationship, or kung ano man to na buo nyo noon. Nawala na lang siyang parang bula, hindi na nagparamdam. And then ngayon, it's about rebirth, parang new beginning with you and this person na hinihingi niya. So, nagkaroon din kayo ng long distance situation. Parang nagkakilala kayo nito sa online, dating app, or kung ano man tong maring mutual friends. Inad ka niya sa social media through mutual friends. Ayan. And parang ayaw mo na maniwala sa mga sinasabi nitong taong ito. Parang wala ka ng tiwala sa kanya. Pero gusto kanyang kumbinsihin. So, tingnan natin yung mga gusto pang sabihin nitong taong to. So, tingnan muna natin messages from our archangels. Kasi parang ayaw mo na maniwala sa mga sinasabi niya. Pero gusto kanyang kumbinsihin na totoo yung mga sinasabi niya sa'yo. Kasi parang sabi mo, alam ko na yan, parang nasabi, ano na yan, gasgas na yan. Yung mga dahilan niya, gasgas na yan, parang overuse na yung mga words sasabihin niya, kaya parang binablap mo na agad. Clear sentience by Archangel Raguel. Notice your recurring physical and emotional feelings as they signify divine guidance. So, yan na nga, may mga recurring mga emotional feelings from the past na maaaring maramdaman nyo na naman. Okay? So, tingnan natin. Parang sinasabi din kasi na yung mga salita niya is labas sa ilong, parang hindi sincere, mga ganun. Kaya marami sa inyo tumataas ang kilay about sa mga sinasabi niya. Parang too good to be true, parang hindi makatotohanan. Moving forward. Kasi ito ka na moving forward ka na Ayan, sinasabing, you're the fairest of them all. Walang mas humigit sa'yo sa mga options na yun. So, parang sinasabi mo naman, bakit mo ako binitawan, di ba? Kung ako pala yung the fairest of them all. So, ngayon gusto niya makipag-usap sa'yo. The struggle is real dahil wala kayong communication. I want to grow old with you and a family with you. You're my inspiration, letting you go walking away. So, pinagsisisihan niya na daw na nag-let go siya at nag-walk away. At may pinili siyang iba from this option. Kaya, it's a disaster. So, gumuho yung pundasyon na binuo ninyo. Binuo nyo sana or binubuo nyo sana. Ayan, so, tingnan natin. We will be together again. I wish I could share my good news with you. I'm not available and I look for you everywhere. Tapos parang iba sa inyo sinasabi na, ay hindi na ako interesado.
I'm not interested anymore, I'm not available, busy ako, wag mo akong guluhin. Kasi itong I'm not available, hindi naman 'to basta sabihin nating third party or may karelasyon, 'no? Kasi maraming dahilan ng I'm not available or third party situation. Puwede rin kasi sa trabaho, family, or kung ano man 'tong priority. We both know I'm not the one for you. We need to let each other go. I'm afraid to contact you and you were the best thing in my life. So marami sa inyo pinagtutulakan na palayo itong taong 'to. Sinasabi niyo na, "Hindi, kailangan na natin maghiwalay, mag-let go." Ganyan. Pero siya ipipilit niya pa rin 'to. Bottom card, I couldn't let you get close to me. Tingnan natin signs and symbol cards. Music, airplane, and lantern. So, maaaring every night tatawag siya sa'yo or guguluhin ka niya tuwing gabi. Ayan. And the broom. 3, snail, falling star, and bell. So, pasasabugin din itong taong 'to yung notification mo sa social media. Coins bottom card, ayan. So, maaaring nagkaroon din ng ano dito, maaaring yung napili niya is a karmic partner, nagturo sa kanya ng a lot of lessons in life. And sinasabi niya rito, natuto na daw siya. Tingnan natin sa initials 'to. Letter T. C, take care. Ayan, K, X, B, I, A, N, M, J, bottom card. So, tingnan natin sa blue card. We have here confession. So, marami siyang gustong i-confess, sabihin. Soulmate. Sabi niya, soulmates daw kayo. Maring na-realize niya daw yun. During separation. And we have here destiny. So, sinasabi niya rin dito na yan, you are destined to be together. Na ikaw yung destiny niya. Ikaw yung hinahanap niya. Ikaw yung para sa kanya. So, tingnan natin general signs messages. High expectations. October, maring October 3, ayan. Flower farm. Karmic, so may karmic relationship ngang pinagdaanan. Si Divine Masculine, soulmate again. Selfieholic, crazy for you, Gemini, 9. Quiet person, December. North PH, February. Travel, Luzon, 5. Cup is water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Beautiful long distance ko. August, Pisces. Wands is fire sign, Aries, Leo, Sag. Number 2, weird flower, Leo. Green-minded, beach. Popular, food lover. Sagittarius, fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. September, Sword, Gemini, Libra, Aquarius, and last card natin, another Libra. So, ayan ang ating reading, my beautiful souls. Thank you for watching. Take care and God bless. See you in our next reading, guys. Bye-bye.